Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng mahal nating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Masayang papuri sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo na may tutubos sa sanlibutan. Ang karigtan ng kanyang pagsilang ay mahintay nawa ng may pananabik at kagalakan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Alawin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok at patayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila ay mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo ay nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ang iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya'y
kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupang kanyang titipunin sa kanyang kandungan at pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan niton lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit saan ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon siya'y hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kaliliman. Lahat kayo na nilikha na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat na naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin pagkat siya'y daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong kanyang kinukupkup. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo sa panahon ng pagdating at kakatapos lang natin ipagdiwang kahapon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen, kung saan pinapaalala sa atin ang mga halimbawa na dapat nating matularan mula sa mahal na Birheng Maria. At ngayon, isang tanong na kailangan din natin mapagnilayan, ano nga kaya ang gagawin ng isang taong may 100 tupa
kung maligaw ang isa. Ito ay pagpapaalala din sa atin kung gaano kahalaga sa ating Panginoon ang bawat isa sa atin. Siguro kung tayo bilang tao, kung literal na meron tayong inaalaga ang mga hayop at maligaw ang isa, malamang sa malamang, hahayaan na lang natin yung isa. Kasi ang kailangan natin protektahan ay yung 99 na naririyan para hindi na mawala. Kasi ganun ang pananaw natin. Pero pagdating dito sa usapin ng pagmamahal ng Diyos, pagdating sa usapin ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos, ang bawat isa ay mahalaga. Kasi kung tutusin, yung 99 ay safe na, nandoon na sa kanilang pinagkakalagyan, kung kaya't ang higit na nangangailangan ay yung naliligaw. Kaya sa atin kasi, bilang tao, napakadali sa ating pabayaan ang isang naligaw, pabayaan na lang ang isang taong nawawala. Pero maganda rin mapagnilayan natin na higit na kailangan nating maakay, kasi ang misyon naman talaga ng simbahan, maakay ang bawat isa palapit sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga naliligaw. Kasi sa sitwasyon natin ngayon, kapag ang isang tao, kung may isang tao lang na maligaw ng landas, maligaw ng kanyang desisyon, buong bansa apektado. Sa isyu natin, kapag naligaw ang mga politiko natin, buong nasasakupan, naghihirap, nawawala. Sa mga usapin natin tungkol sa korupsyon, mga naliligaw ito. Kaya ang paanyaya natin lagi, maging ang laman ng ating mga panalangin, matagpuan nawa nila ang katotohanan, makita nawa nila ang landas pabalik sa mga sa kung ano ang mas mabuti at tamang gawin bilang pagsunod sa ating Panginoon. So muli, tandaan natin mabuti, bawat isa ay mahalaga sa Diyos. Bawat isa ay handa niyang hanapin at ibalik sa kaharian niya. Amen? Sa katahimikan, atin pong idulog sa ating Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin, lalo tigit ang kahilingan para sa lahat ng mga espesyal na kahilingan at mga panalangin para sa mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gayon din aming hinahanda ang
langito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao.
Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Puri sa may kapal ang buo kong kalooban, dahil sa kadakilaan ng ginawa niyang tanan, sa kanyang kapangyarihan. Puri